Tahimik ang gabi sa probinsya, pero sa puso ni Lian, tila may bagyong dumadaan. Ang mensahe ni Josh, isang simpleng linya, pero sapat na para guluhin ang mahirap niyang binubuong katahimikan. Li, pwede ba kitang makausap? Hindi kita makalimutan. Patawarin mo ako. Hawak niya ang cellphone. Nanginginig ang mga daliri habang iniisip kung dapat ba siyang sumagot. Ang sakit na dulot ni Josh ay sariwa pa. Pero sa kaibuturan niya, may bahagi ng pusong umaasa pa rin. Hindi, Lian. Tama na. Tapos na kayo. Bulong niya sa sarili. Pilit na tinutulak ang telepono palayo. Pero bago niya tuluyang mailapag ang telepono, nag-vibrate ulit ito. Isa pang mensahe. Mensahe ni Josh. Lee, mahal kita. Please, bigyan mo ako ng pagkakataon. Lumipas ang 2 araw bago tuluyang nagpasya si Lian na harapin si Josh. Hindi niya alam kung galit, lungkot o pangungulila ang nangingibabaw sa kanya. Pero isang bagay ang malinaw. Kailangan niyang makuha ang closure na matagal na niyang hinahanap. Nagkita sila sa parehong spot sa bukid kung saan unang pinangako ni Josh na siya lang ang mamahalin. Sa ilalim ng mga bituin, naroon si Josh, mukhang pagod pero puno ng determinasyon. Lian, bungad ni Josh habang nilalapitan siya. Anong gusto mong sabihin? Malamig na tanong ni Lian. Pilit na pinipigilan ang panginginig ng boses. Lee, alam kong nasaktan kita. Alam kong nagkamali ako. Pero wala nang ibang araw na dumaan na hindi kita naisip. Si Hannah, wala na siya? Wala siyang halaga kumpara sa'yo, paliwanag ni Josh habang pilit na hinahanap ang tingin ni Lian. Josh, hindi mo ba naisip kung gaano mo ako sinira? Yung mga pangako mo, yung kwintas na ibinigay mo, lahat yun, wala nang halaga dahil pinili mong lokohin ako. Sagot ni Lian, tuluyang pumutok ang emosyon. Lian, hindi ko intensyon. Natukso lang ako pero ikaw ang mahal ko. Sana bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Pakiusap ni Josh, halos magmakaawa. Tahimik si Lian. Ilang sandali lang, kinuha niya ang kwintas mula sa bulsa ng kanyang bag. Ito ba ang iniwan mo sa akin, Josh? Isang kwintas na walang laman? Hindi ako karapat-dapat sa ganito. Sabi niya habang iniabot ito kay Josh. Li, wag mong ibalik. Sa'yo yan. Tanda yan ang pagmamahal ko. Sagot ni Josh. Pero bago pa niya maabot ang kamay ni Lian, itinapon ng dalaga ang kwintas sa damuhan. Josh, hindi ako laruan na babalikan mo lang kapag sawa ka na. Paalam na. Tumalikod si Lian, bit-bit ang kanyang dignidad kahit basag ang puso. Matapos ang gabing iyon, pinilit ni Lian na kalimutan si Josh. Inilaan niya ang kanyang oras sa pagsusulat at hindi nagtagal, nakatanggap siya ng balita na isa sa kanyang mga tula ang napili para sa isang sikat na Tagalog anthology. Habang abala sa kanyang bagong proyekto, muling dumating si Paulo, ang lalaking nakilala niya sa OFW event. Nakita niya ito sa isang art exhibit kung saan ipinapakita ang mga larawan ng buhay OFW. Lian, ikaw ba yan? Tanong ni Paulo, halatang nagulat ngunit masaya siyang makita. Paulo, anong ginagawa mo dito? Sagot ni Lian, hindi maitago ang tuwa. Ako ang isa sa mga photographer ng exhibit na to. Halika, ipapakita ko sa iyo ang mga gawa ko. Sabi ni Paulo, sabay yaya kay Lian papunta sa isang pader ng mga larawan. Sa gitna ng mga kuha ni Paulo, tumigil si Lian sa isang litrato ng isang babaeng nag-iisa, nakaupo sa ilalim ng streetlight. Hawak ang cellphone habang umiiyak. Ang ganda ng kuha na to. Parang damang-dama mo yung bigat ng kwento niya. Komento ni Lian, salamat. Pero alam mo ba, minsan kailangan nating masaktan para mahanap ang tamang daan. Sagot ni Paulo, malalim ang tingin kay Lian. Hindi maiwasang mapangiti si Lian. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang maaaring may bagong simula para sa kanya. Habang paakyat sa kanyang apartment isang gabi, nagulat si Lian nang makita ang isang pamilyar na mukha sa harap ng kanyang pintuan. Josh, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Lian, halatang nagulat. Lian, please. Hindi ko alam kung saan pa ako pupunta. Wala na akong trabaho. Tinanggal ako sa kumpanya. At ikaw lang ang naisip kong puntahan, sagot ni Josh. Halata ang desperasyon sa kanyang boses. Josh, anong gusto mong mangyari? Pagkatapos ng lahat, pupunta ka dito para humingi ng tulong.
Sagot ni Lian, ang galit at awa ay magkahalong naramdaman. Alam kong wala na akong karapatan, pero mahal pa rin kita. Sana bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Pakiusap ni Josh. Halos hindi na mapigilan ang pagtulo ng luha. Tahimik si Lian. Napatingin siya kay Josh, na tila ibang tao na mula sa lalaking minsan niyang minahal. Pero bago pa siya makasagot, biglang tumunog ang elevator at lumabas si Paulo. May daladalang buke ng bulaklak. Lian, buti nandito ka. May surprise ako sa'yo, sabi ni Paulo. Ngumiti ngunit agad ding natigilan nang makita si Josh. Nagkatitigan sina Josh at Paulo, parehong halatang nagtataka sa presensya ng isa't isa. Si Lian naman, natulala sa sitwasyon. Hindi alam kung sino ang uunahin. 3 tao, isang tahimik na hallway, isang pusong naguguluhan. Sino ang pipiliin ni Lian? Si Josh, ang lalaking minsang sinira ang kanyang tiwala, o si Paulo ang bagong pag-asa ng kanyang puso?